Hello po! Magandang araw po sa lahat ng viewers here and abroad, especially sa mga OFW na gustong magnegosyo. Dati rin po kasi akong OFW na nangarap magkaroon ng sariling business. Nangarap ako noon na magkaroon ng business pagbalik ng Pinas, pero medyo nahirapan po kami mag-start. Maraming second thought kung itutuloy bang business o hindi. Nandiyan ang takot na baka hindi siya maging successful. Eventually, nag-take talaga kami ng risk para umpisa ng business dito. At ang napili po naming business ay from self-service laundry. Baka magtanong po kayo, bakit self-service laundry ang pinasok namin? Actually, wala po talaga kaming background tungkol sa business na ito. At everything talaga is pinag-aralan po namin simula pa po sa umpisa. Kagaya po ng pag-set up, pagpatakbo ng business, pati sa location, at lahat-lahat po ng factor. Gusto ko po i-run through sa inyo kung bakit ito ang klase ng business na pinasok namin. Meron po akong mga guidelines, mga do's and don'ts, para i-share ko na rin po sa inyo ang aming pinagdaanan at paano kami nakakam up ng ganitong business. Gusto kong i-share sa inyo kung bakit self-service laundry ang pinili naming business. Before kami nag-start dito, marami din kami kinonsider mga factors, kagaya ng puhunan. Kung magbe-business pa kami nito, afford ba namin ang pag-umpisa? Meron ba kaming enough na capital para makapagsimula? Pangalawa is, meron ba kaming magandang location? Yung location na maraming mga residential or mga condominium, apartments, or boarding houses. Kasi ang tinatarget namin business sa self-service laundry ay hindi lamang para sa mga high-end. Cater din kami ng mga class C, class D na community. So, ito ba ng business ay pwede maka-cater ng lahat ng all walks of life? Pwede pang mayaman, pwede rin pang ordinaryong tao. Tapos, ang isa pang kinonsider talaga namin is, itong business ba ay madaling bantayan? As an owner, medyo kasi minsan hindi tayo masyadong trusty sa ating mga employees. Kailangan talaga natin ng system which is na mamamonitor natin kung magkano na ba ang ating flow ng kita. So, naisipan namin na ang lahat ng bagay na ito pala ay makikita mo sa pagbibusiness ng self-service laundry. So, since na meron kaming pamuhunan sa business, nakahanap na rin kami ng magandang location at may magandang sistema itong company. So, tinuloy na namin ang pagbibusiness, which is, ang pagbibusiness ay hindi lahat masayang memories lang. Meron ka talagang mga i-risk at isa-sacrifice, gaya ng time. Lalo na nag-uumpisa pa lang kami, masyado talaga kaming hands-on sa aming business kasi kailangan talaga namin malaman kung paano ba ang takbo ng negosyo, magkano ang kinikita everyday, tsaka magkano ang roughly ang mga days na mahina, in what way ba kami makapag-improve to service our customers. So, meron din akong mga bagay-bagay na gustong i-discuss sa inyo kung tungkol sa washer na ginamit ko. Ito po ay yung brand na LG washing machine. So, meron mga bagay-bagay kung bakit ito ang pinili ko. So, kung meron kayong mga katanungan, gusto ko po sanang feel free na lang po kayong magtanong para I will give you some details about it. Kasi meron kasi kaming 2 units na ginagamit. In a way na 2 brands na ginagamit. Sa isa naming shop, ang machine na ginagamit namin ay Maytag.
Yung sa iba naming shop, meron naman kami ginagamit na LG. So, gusto ko rin sana i-discuss ano ang pagkakaiba ng Maytag at saka LG. So, hanggang dito na lang po. Kung may gusto kayong itanong sa akin, feel free to ask me. I'll be very willing to answer those questions. Hope to see you again po next time. Bye-bye!